Sa gitna ng abalang umaga sa palengke ng San Isidro, habang sumisigaw ang mga tindera ng "Tatlo singko!" at "Preskong gulay, bili na!" Si Carol, abala ring nag-aayos ng mga tinapa sa kanyang pwesto. Aray! Aniya nang masugatan ng tinik ng isda ang kanyang daliri. Di na pa ba to o ninja? Napakatalas naman, grabe. Napailing siya. Sabay sinipsipan dugo sa daliri. Pero, hindi pa man siya nakakahinga ng maluwag. May napansin siyang dalawang munting anino sa gilid ng kanyang mesa. Tumingin siya pababa at nagulat. Dalawang batang kambal. Mga 6 na taong gulang siguro. Parehong marurungis. May uling pa sa pisngi. Tululaway pa ang isa. Diyos ko! Saan ba kayo nanggaling? Bulalas ni Carol at yumuko. Hindi nagsalita ang kambal. Nakatingin lang sa kanya na parang may halong takot at tila gutom na gutom ito. Hoy, mga bata, gutom ba kayo? Tanong niya habang dahan-dahang inaabot ang tinapay sa ilalim ng mesa. Tumingin sa isa't isa ang kambal. Tapos mabilis na inagaw ang tinapay na parang may patintero sa bibig. Oy, oy, isa-isa lang. Alam ko naman na wala kayong nanay at tatay. Sandali. Teka, meron ba kayong magulang? Saan ba kayo galing? Tahimik pa rin ang dalawa. Yung isa nagsimulang maghimas ng saging. Yung isa naman sinusundot ng daliri ang tuyong bangus. Hay nako! Ano ba to? Biglang nagsalita ang isa sa mga kambal. Ang batang lalaki na bahagyang kunot ang noo. Kambal po kami. Aba, marunong ka naman pala magsalita. Nasaan ang nanay niyo? Ewan po namin. Sagot ng isa, ang batang babae sabay kindat sa kapatid. Ano? Saan ang bahay niyo? Hindi po namin alam ang bahay namin. Sagot ng batang lalaki habang ngumunguya pa rin. Ano ba to? Batang may amnesia? Batang Dora the Explorer? Kung saan-saan kayo napupunta? Napakamot siya sa ulo at tumingin sa paligid. Baka sakaling may nag-aabang na magulang. Pero wala. Lahat abala sa pagtitinda at pamimili. Parang invisible ang kambal sa lahat. Teka lang, hindi kayo pwedeng iwan dito. Baka mamaya may mangyaring masama sa inyo eh. Diyos ko ayoko naman maging headline kayo sa radyo bukas. Kinausap ni Carol ang kambal kung nais itong dumuon muna sa kanya. Pumayag naman ang mga ito, kaya kinuha na ni Carol. Habang binabaybay niya ang daan pa uwi, may dalang 2 plastik ng tinapay at sabit-sabit ang 20 pesos na sukli. Kasunod niya ang kambal na parang biik sa pila. Si Carol palingon-lingon pa. Baka isipin ng mga kapitbahay niya na ninakaw niya ang mga bata. Pagdating sa bahay niya, pasok na kayo. May house rules Bawal magkalat, bawal magsabunutan, bawal maglaro sa kalan, gets? Kailan po kakain? Mga batang gutom talaga kayo, no? At napatawa si Carol. Habang niluluto ang noodles sa kalan, nagtanong siya. Anong pangalan niyo? Siya po si Popoy. Siya naman po si Basha. Ha? Teka nga, kayo ba'y nasa teleserye at ganyan ang mga pangalan niyo? Nagkatinginan ng kambal sabay sabing, hindi po kami nagkahiwalay. Tsaka hindi po teleserye yung buhay namin. Popoy Basha pangalan namin. Si Carol, halos mabulunan kakatawa habang nagtitimpla ng juice. Oo, may mga sense of humor din pala kayo Matapos magluto, naghain na si Carol sa mesa. Tahimik ang kambal kapag di kinakausap. Ate, masarap to, lasang ginto. Sabi ni Popoy. Ginto agad? O baka talagang gutom ka lang? Natatawang sagot ni Carol. Hindi po kami pinapakain ng ganyan sa daan. Sabi naman ni Basha. Sa daan kayo natutulog? Bakit ba? Nasaan ba kasi yung mga magulang nyo? Tumahimik ang mga bata. Biglang nawala ang kakulitan. Napansin ni Carol na si Basha ay biglang napayoko. Okay, sorry na. Hindi ko kayo pipilitin.
Pero habang di pa kayo nahanap ng kung sino kamag-anak dito muna kayo. Ayoko kayo mapulot ng kung sino, baka ibenta pa kayo dyan kung saan-saan. Pagkatapos kumain, naghanda na para sa paglilinis ng katawan ng lahat. Binilhan ni Carol ng mga damit kanina ang kambal. Okay, sinong unang lulusong sa batya? Ladies first, sigaw ni Popoy. Ayoko si kuya muna. Aba, parehong ayaw niyong maligo ha? At nagbato-batopik pa ang kambal bago naligo. Nang pinupunasan ni Carol ang likod ni Basha, napansin niya ang maliliit na pasa sa braso ng bata. Basha, sino may gawa nito sa'yo? Tahimik lang ang batang babae. Tumingin siya kay Popoy na biglang umiwas ng tingin. Okay, sige, sabihin natin wala ako nakita. Pero alam niyong safe kayo dito, di ba? Salamat, Ate Carol. Kinagabihan, dahil wala pang maayos na kama para sa mga ito, naghanda si Carol sa sahig, banig, lumang kumot, at ilang malalambot na una na ginamit din noon ng mga pamangkin niya kapag nagbabakasyon. Tumabi siya sa kambal, habang bitbit ang kwento niyang nakahanda para sa gabi. Okay, dahil wala pa akong kama para sa inyo, dito muna kayo sa sahig. Pero huwag kayong mag-alala, may banig, may una naman at higit sa lahat, may kwento si Ate Carol sa inyo. Ano pong kwento? Ngumiti si Carol. Kwento ito ng isang tindera na isang araw habang naglalako ng paninda sa palengke nakapulot ang kambal. Ang cute! Kala mo mga anak ng artista, tapos kinabukasan alam niyo kung ano nangyari. Ano po? Naging milyonarya yung tindera. Kasi pala, yung kambal mga anak ng hari. Talaga po? Totoo po ba yun? Tanong ni Popoy na unti-unting lumalaban sa antok. Baka sa panaginip lang. Tahimik sandali at pagkatapos, marahang nagsalita si Basha. Ate Carol? Kung di na kami balikan ng magulang namin, pwede po ba kami maging anak mo? Napasinghap si Carol. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Napatingin siya sa dalawang bata. Napagod. Kanina'y may maruruming paa. Pero may liwanag sa mga mata, kahit halatang may takot sa puso. Ano? Ako, wala pang jowa, tapos magkakaanak agad. Hindi ba pwedeng apply muna kayo sa iba? O kaya pwedeng pamangkin lang muna? Biro niya, napilit tinatago ang biglaang pagkirot sa dibdib. Okay lang po, Tita Carol. Good night. Good night mga pamangkin kong instant. Habang nakahiga si Carol, tahimik ang gabi. Tanging electric fan ang gumuguhit sa katahimikan ng kwarto. Habang nakadapa sa kanyang kutsyon at nakatingin sa kisame, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Carol. Naku, Carol, ano ba tong pinasok mo? Ang alam ko, tindera ka lang eh. Pero eto, may bonus pang 2 cute na problema. Ngunit kahit pagod na pagod sa buong araw, hindi mapigil ang kanyang labi, ang isang ngiti. Naririnig niya mula sa ibaba, ang mahihinang hilik ng kambal. Napailing na lamang siya. Ewan, pero parang gusto ko na tong dalawang to eh. At sa kabila ng lahat ng tanong sa kanyang isipan, may isang bagay siyang sigurado. Minsan, may mga biyayang parang tinapay sa palengke. Mga bagay na hindi mo inaasahan, pero bigla ka nalang mabubusog. Kinabukasan 5:00 pa lang ng umaga nagising na si Carol. Karaniwan na siyang maaga dahil kailangan niya pang maghanda ng paninda sa palengke. Pero ngayon, may mga dagdag na siyang alaga. Good morning, Carol! Good morning, Universe! Good morning sa dalawang batang hindi ko alam kung may birth certificate ba. Aniya sa sarili habang naglalakad papunta sa kusina. Pagtingin niya sa banig, wala na ang kambal. Naku hala! Sino kumuha sa mga yun? Ano nangyari? Tumakbo si Carol papunta sa sala. Pero paglingon niya, sa lababo nandun ang kambal na naghuhugas ng pinggan. Si Popoy, may hawak na sponge. Si Basha may bitbit na kutsara. Anong ginagawa niyo?
Gulat na tanong ni Carol. Nag-aambag po kami sa ekonomiya ng bahay. Sabi po kasi sa cartoons dapat marunong tumulong. Oh, nasa cartoons ba kayo? Tanong ni Carol, na tuwang-tuwa ang kanyang puso. Okay, okay na. Tapos na yan. Magbihis na kayo, sasama kayo sa palengke. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito. Baka sunugin niyo pa yung bahay ko. Tuwang-tuwa naman ang kambal habang binibihisan ni Carol. At excited din ang mga ito. Habang naglalakad papuntang pwesto, si Carol may dalang isang bayong. Habang ang kambal, may tig-isang eco bag. Feeling nila parang field trip lang. Popoy, wag kang tatakbo ha. Basha, wag mo subukang ipasok sa bibig mo yung hilaw na talong. Sigaw ni Carol. Habang pilit sinusundan ng dalawa. Pagdating sa pwesto. Uy Carol, kaninong anak yan? Tanong ng kapwa niya tindera. Anak ng palad. Pinulot ko lang sa tabi. Limited edition yan. Cute naman, baka swertein ka dyan no? Kung swerte lang sana ang pambili ng bigas, di jackpot na ako ngayon. Pabirong sabi niya. Habang abala siya sa pagtitinda, ang kambal naman ay nagvo-volunteer na maging promodizer. Press konti na pa, di pa to expired. Bili na kayo, may libreng ngiti ni Ate Carol. Napahinto ang mga mamimili. Ang iba'y natawa. Ang iba, nagpa-picture pa sa kambal. Aba, baka mag-viral pa to ah. Bulong ng isang tinderang kapitbahay. Di good for business. Sabi ni Carol, habang pilit pinipigilang matawa. Hapon na, nang matapos sila. Hindi pwedeng gabihin si Carol dahil sa kambal. At tuwang-tuwa ang kambal sa ginagawa nila sa palengke. Pagdating sa bahay, bagsak agad ang kambal sa banig. Parang mga manok na bagong katay. Bagsak, hingal, pero hindi may tatangging masaya. Pagod na kayo? Di po, pero mabigat yung katawan namin. Habang nagpapahiga ang kambal, si Carol ay nag-isip. Hindi pa rin niya alam kung anong gagawin. Hindi naman siya mayaman. Wala pa nga siyang sariling pamilya. Pero itong dalawang batang ito parang biglang naging bahagi ng puso niya. Naglabas siya ng lumang photo album. Pinagmasdan niya ang litrato nila ng kanyang yumaong ina. Nay, sabi niyo pag may kumatok na tulong, wag isarado ang pinto. Ito na po. Kumakatok na, 2 beses pa. Kinagabihan, bumili si Carol ng lumang mesa sa kalapit na ukay-ukay para magamit ng kambal sa pag-aaral. Okay, bukas mag-aaral tayo. Hindi pwedeng puro palengke ang tambay. Anong subject po? Basic muna. Math, reading, at paglilinis ng sahig. Yung PE? Tanong ni Basha. Pahala na si Batman. Nagtawanan sila. Ang pag-aaral na balak na uwi sa kulitan. Habang natutulog ang kambal, tinitigan ni Carol ang mga ito. Sa dami ng tanong sa isip niya, kung sino ang mga magulang ng mga bata, bakit iniwan ng mga ito, paano kung may maghabol? Isa lang ang malinaw, hindi niya kayang pabayaan ang dalawa. Wala man akong asawa, pero may kambal na agad ako. Grabe namang promo ng buhay. Aniya habang tumatawa mag-isa. At bago siya tuluyang pumikit, narinig niya ang pabulong na sabi ni Basha. Ate Carol? Thank you po. Ako dapat magpasalamat pamangkin. Makalipas ang ilang araw, naging mas panatag ang kambal sa piling ni Carol. Sa umaga, sabay silang nag-aalmusal. Sinangag at tuyo, solved na. Sa hapon, nanonood sila ng TV habang naglalabas si Carol. At sa gabi magkakatabi silang natutulog sa banig. Minsan may kwentuhan bago matulog, minsan naman tahimik lang. Ngunit sa kabila ng katahimikang yon, may napapansin si Carol. Sa bawat titig ni Popoy sa bintana, sa bawat pagyuko ni Basha tuwing naririnig ang malalakas na yabag, para bang may bumabagabag sa mga ito. Parang may pasa na problema sa murang balikat ng mga bata. Isang gabing mahangin, habang abala si Carol sa pagsasaing, biglang lumapit si Popoy ng tahimik. Ate Carol?
Bakit? May gusto ka bang dagdag sa ulam? Kasi kung meron, kailangan nating ipagdasal na may dumaang nag-aalok ng fishball ngayon. Hindi po. Gusto ko lang po sana magkwento. Natigilan si Carol at nilingon si Basha na nakaupo sa banig. Yakap ang lumang stuffed toy na nakuha pa sa ukay. Tahimik din ito pero nakatingin. Tahimik na umupo si Carol sa tabi ng bata. Walang halong biro. Walang halong patawa. Pwede kayo magkwento. Hindi ako magagalit. Hindi ko kayo husgahan. Ano man yun, handa ako makinig. Dahan-dahang tumabi si Basha. Saka sila nagkatinginan ni Popoy. Hindi po talaga namin alam kung kanino kami dapat magsabi. Natatakot kami na kapag nagsalita kami, babalik kami sa dati. Anong dati? Sa lalaking kumuha sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Carol. Halos mabitawan ang hawak na bimpo. Kumuha? Ang ibig niyo sabihin, kinidnap kayo? Tumango si Basha. Bakasang ka ba? Pero tuloy-tuloy na ang pag-amin. Parang nabuksan na ang matagal ng sinaradong pinto. May dumating lalaki nun sa school. Sabi niya kilala niya si Papa. Sabi niya susunduin daw kami kasi may emergency. Nagtiwala po kami kasi kilala niya pangalan namin. Pati pangalan ni Papa alam niya. Tapos sinakay niya kami sa puting van. Sabi niya pupunta kami ospital. Pagkatapos nun di na kayo nakauwi. Nagdire-diretso na po yung van. Hindi na po namin alam kung saan kami dinala. Madilim, mabaho, laging sarado mga bintana. Nandun kami ng ilang araw. Parang kulungan, minsan may pagkain, minsan wala. May ibang bata din, pero hindi namin kilala. Tahimik lang lahat, walang umiimik. Natahimik si Carol. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak, magalit o sumigaw. Pero pinili niyang manatiling kalmado para sa mga bata. Paano kayo nakatakas? Isang gabi may narinig kami nagsisigawan sa labas. Parang may gulo. Si kuya na yung bantay namin lumabas saglit tapos naiwan ang pinto na hindi nakalak. Tumakbo kami. Sa sobrang takot, kahit saan basta makalayo. Kahit saan may ilaw. Kahit saan basta walang van. Alam niyo ang tapang niyo. Ang tapang-tapang niyo. Kala po namin wala nang ligtas na lugar eh. Ilang araw kaming nagpagala-gala sa lansangan pero nakita namin kayo. Yung pwesto niyo sa palengke, may nagtitinda ng prutas, amoy ng saging. Bigla namin naalala si Papa dahil bumibili siya dati sa palengke. Natawa si Carol sa gitna ng kanyang pagluha. Ang bango ko naman palang tindera. Para ba akong amoy ng isang buong pamilya? Mas okay po kayo kesa sa prutas. Tsaka masarap din kayo magluto. Nagpatuloy ang kwentuhan nila hanggang sa abutin na ng 9:00. Hindi na rin natuloy ang pagsasaing ni Carol. Bumili na lang sila ng lugaw at tokwa. Sabay-sabay silang kumain habang nanonood ng teleserye. Habang abala sa pagkain si Popoy at Basha, kunwaring kalmado si Carol, pero sa loob-loob niya bumabaha ng mga katanungan. May pamilya pa ba ang mga batang ito? Nasaan ang kanilang ama? May naghahanap ba sa kanila? At ang lalaking kumidnap, nasa na ang damuhong yon? Kailangan niyang gumawa ng hakbang. Hindi niya kayang baliwalain ang sinabi ng kambal. Kinabukasan maaga siyang dumaan sa barangay hall. Habang natutulog pa ang kambal, kinausap niya si Kapitana Luz. Kap, may sasabihin ho ako. Tungkol sa 2 batang kasama ko ngayon sa bahay. Anak mo ba sila? Wish ko lang no. Pero hindi. Pinulot ko sila sa tabi ng karinderya. At ngayon nagsimula na sila magsalita, Kap, baka kailangan na nating tumawag sa DSWD. Tumahimik si Kapitana. Sinipat si Carol sa katumango. O sige, ako nang bahala. Salamat Carol ha. Sa dami ng pwedeng magbulag-bulagan, ikaw pa talaga. Ikaw pa yung tindera lang na may gininto ang puso. Kap, hindi ko to ginusto ha. Pero alam ko hindi ko rin kayang tiisin. Pagbalik niya sa bahay, gising na ang kambal. Ate Carol, saan ka galing? Bumili lang ng pandesal at humingi ng tulong. Mga bata, huwag kayong matakot ha.
Hindi ko kayo isusuko. Pero kailangan nating humingi ng tulong para hanapin ang pamilya nyo. Para matulungan kayo ng tama. Okay lang po basta wag nyo kaming iwan. Hindi ko kayo iiwan, promise yan. Kahit dumating pa si Darna, ako pa rin yung una sa pila pag kailangan nyo ipaglaban kayo. At sa unang pagkakataon mula na magkakilala sila, ngumiti ang kambal na walang halong kaba. Isang ngiti ng pag-asa. Simula ng ibunyag ni na Popoy at Basha ang kanilang madilim na nakaraan, mas naging maingat at maalaga si Carol. Parang biglang nag-upgrade mula sa tindera sa palengke patungo sa pagiging nanay na ready ipaglaban ang anak sa sino man o sa kahit sinong kriminal na may balak mang abuso. Isang Lunes ng umaga, habang pinupunasan ni Carol ang pawis sa noo, habang naglalatag ng paninda sa gilid ng palengke, nakaupo ang kambal sa maliit na bangko sa tabi ng timbangan. Aba, Popoy! Singhal ni Carol nang makitang nakahubad ang tsinelas ng bata at nakatapak sa sementong may natapong sabaw ng isda. Sige kayang paa mo na yan, baka mabulok yan. Isuot mo yung tsinelas mo, dali. Kasi po, mainit po sa paa yung tsinelas. Mas mainit ang sermon ko kapag nagkaalipunga ka. Sagot ni Carol sabay tapik. Sa likod ng bata, si Basha naman, abala sa pagsusulat sa maliit na notebook na binili ni Carol mula sa tindahan. Ate Carol, ano spelling ng pamilya? Bakit yan ang sinusulat mo? Assignment ko. Gumuhit daw ng taong mahal ko tapos magsulat kung ba't siya mahalaga. Napangiti si Carol sabay lapit sa bata. May pa-assignment ka ba? Ako ba yan? Tumango si Basha. Seryoso ang mukha ng bata. Ano ba to para tayo nagdadrama sa palengke? Basha naman eh. Baka umiyak ako tapos pati yung mga talong ko umiyak din. At nagtawa na ng kambal. Simula nang lumambot ang loob ng dalawa, hindi na sila mapaghiwalay at hindi na rin sila umaalis sa tabi ni Carol. Tuwing hapon, sabay silang nagluluto. Si Popoy, ang tagahiwa ng kamatis, gamit ang plastik na kutsilyo, nagawa sa lumat mapurol na kutsara. At si Basha naman ang tagahalo ng itlog gamit ang tinidor. Dahan-dahan lang, Basha, hindi tayo nagmamadali. Sabay turo ni Carol habang ang batay seryosong nakapamewang. Minsan, sa sobrang pagmamalasakit ni Carol, sobra na rin ang pagka-OA. Isang araw, nakita niyang medyo namumula ang ilong ni Popoy. Popoy, may sipon ka ba? Mainit ba pakiramdam mo? May nararamdaman ka ba sa lalamunan mo, sa sikmura, sa daliri ng paa? Ate Carol, di pa naman ako mamamatay eh. Hoy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Malalaglag ang puso ko sa kaba eh. Hindi rin nakaligtas si Basha sa sobrang alaga ni Carol. Tuwing gabi, bago matulog, laging may bedtime routine. Hilamos, lotion at konting kwentuhan. Bakit po kailangan ng lotion? Reklamo ni Basha isang gabi. Habang kinukusot ni Carol ang braso nito. Para hindi ka maging mukhang tuyo. Gusto mo ba maging tuyo? Hindi po, pero ang lamig-lamig naman po niyan. Tiisin mo, pampaganda yan. Para sa kinabukasan. Para maging sosyal ka na bata. Yung maging amoy imported, ganun. Di, maghapon ako mangangamoy kalamansi with shea butter? Pwede na basta hindi amoy pawis. Pero hindi lang sa pisikal na pangangalaga nagpakita ng malasakit si Carol. Emosyonal din siyang naging mas maalaga. Tuwing napapanaginipan ng kambal ang kanilang nakaraan, lagi siyang handa. Isang gabi nagising siya na naririnig ang mahinang hikbi ni Popoy. Ate Carol, andito lang ako. Masamang panaginip ba? Tumango si Popoy. Takot na takot ang mukha ng bata. Hinahabol po kami sa panaginip ko. Ayoko na pong bumalik doon. Ayoko na. Hindi mo na kailangan bumalik kahit kailan. Safe ka na dito. Huwag kang mag-alala ha. Hindi ko kayo pababayaan.
Umupo siya sa tabi nito, hinaplos ang buhok, at sa wakas ay muling nakatulog ang bata. Kinabukasan sa palengke, maraming nagtatanong-tanong tungkol sa kambal. Ate Carol, anak mo ba yan? Kamukha mo yung isa yung may kilay. Biro ni Berting, ang tindero ng ampalaya. Aba, bakit? Ako lang ba may karapatang magkaanak na gano'n ng kilay? Basta ako, kahit di ko sila kadugo, mahal ko yung mga batang yan, no? Alam mo, Carol, sa totoo lang, ang swerte ng mga batang yan at ikaw ang nakakita sa kanila. Abay, hindi lahat ng tao kayang tumanggap ng ganyan. Alam ko, Ate Deli. Minsan nga hindi ko rin alam kung ba't ko to ginagawa. Pero parang may boses sa loob ko na nagsasabing, Carol, alagaan mo sila. Tsaka hindi ko kayang baliwalain yun, no? Sa gitna ng init ng palengke, ng amoy ng isda, at tuyong usok, at ng tawanan ng mga tinderang kapitbahay ni Carol, si Carol ay hindi basta tindera lang doon. Isa na siyang tagapagligtas, ina, kakampi, tropa at tagapunas ng sipon, tagatimpla ng gatas, at kung kailangan, magiging dragon pa sa kung sino mang mananakit sa kambal. Nagiba ang ikot ng mundo ni Carol. Simula na mapamahal sa kanya sina Popoy at Basha. Pero habang lalong lumalalim ang koneksyon nilang tatlo, lalong tumitimos sa isip niya ang tanong, sino nga ba ang mga magulang ng mga kambal? Isang gabi, habang pinapatulog ang dalawa, tinanong niya uli si Basha. Bash, wala ka bang natatandaan kahit konti? Pangalan, lugar? Tahimik ang bata. Tumitig sa kisame sa kadahan-dahang nagsalita. Vincent pangalan ni Papa, tapos may suot siyang relo, tapos mabango. Vincent. Okay, simula bukas, sisimulan ko na maghanap. Kinabukasan, nagpunta si Carol sa isa pang barangay hall, dala ang litrato ng kambal. Ate Gina, may kilala ka bang lalaki pangalan Vincent? Siguro mga nasa 30. May relo daw, mabango at mukhang may pera. Napatawa si Gina. Teka lang parang hinahanap po si Mr. Suave. Serious ako para sa kambal to, no? Bumilib ang mga taga-barangay sa determinasyon ni Carol. Sa bawat sulok, sa bawat usapan, iniipit niya ang tanong, may kilala ba kayong Vincent na nawalan ng kambal? Nagpaabot siya sa kapitan, sa tanod, sa nagtitinda ng isaw, sa delivery boy ng tubig. Ganon kalawak ang tinapalan ni Carol para lang masigurong mahanap ang taong hinahanap ng mga bata. Isang linggo ang lumipas bago may lumapit sa kanya sa palengke. Si Mang Ruben, driver ng tricycle. Carol, may Vincent akong kilala sa kabilang barangay. Mayamang tao, laging naka-black SUV. Laging parang galit ang muka. Pero may isa siyang kwento noon. Nawala raw ang mga anak niya. Napahinto si Carol pati ang mundo niya. Pwede mo ba akong dalhin dun? Sa gate ng isang malaking bahay na may mataas na pader, tumambad kay Carol ang mundo ng isang taong may kaya. May garden na parang galing sa magazine. May fountain pa. May security guard sa pinto. Nagpakilala si Carol sa gwardya at ilang sandali pa'y pinapasok naman siya. Sa loob, isang lalaki ang bumaba mula sa second floor. Matangkad, maayos manamit. Hawak ang isang tasa ng kape. Matangos ang ilong, maganda ang postura. Pero ang kapansin-pansin ay ang lamig sa mata nito. Si Vincent. In fairness, ang gwapo ng tatay ng kambal kung heto nga. Ang yummy Anong kailangan mo? Kinabahan si Carol pero hindi siya umurong. Ako po si Carol. Ako po ang nag-alaga sa kambal. Sina Popoy at Basha. Natigil si Vincent sa pag-inom ng kape. Tumayo ng tuwid na para bang tinamaan ng kidlat. Nasaan sila? Nasa bahay ko po. Ligtas at inaalagaan ko. Hindi po sila nawalan ng pagkain o hindi rin sila napuyat. Tumalikod si Vincent. Saglit na huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, bumasag ang kanyang malamig na disposisyon. Napahawak siya sa dibdib. At kahit hindi umiiyak, ramdam ang bigat. Matagal ko na silang hinahanap. Kala ko wala na sila. Pagdating nila sa bahay ni Carol,
Tumakbo agad palabas ang kambal. Ate Carol, may ice cream po ba tayo? Naputol ang boses ni Basha nang makita ang lalaking nasa likod. Si Popoy dahan-dahang lumapit. Pinagmasdan ang mukha ng lalaki. Papa? Nanginginig ang kamay ni Vincent. Lumuhod siya sa harap ng kambal. Popoy, Basha. At sa unang pagkakataon, humagulhol si Popoy at yumakap dito. Kala ko di mo na kami mahanap. Sumunod si Basha. Yumuko si Carol sa isang sulok. Tahimik na pinapanood ang tagpong pinsan niya na ring pinangarap para sa kanila. Si Vincent kahit hindi sanay, pilit pinipigil ang luha. Hahanapin ko kayo kahit sa ilalim ng lupa. Kundi lang dahil sa'yo. Sabay tingin kay Carol. Kinagabihan, matapos nila mapakain at mapatulog ang kambal, inanyayahan ni Vincent si Carol na mag-usap sa terrace ng bahay. Hindi ako sanay magpasalamat. Pero wala akong sapat na salita para tumbasan ang ginawa mo. Hindi ko naman ginawa yun para pasalamatan mo ako. Ginawa ko yun kasi gusto ko, tsaka mahal ko na sila. Tumango si Vincent, tumingin sa kalangitan na para bang may hinahanap na sagot. Carol, may proposal ako sa'yo. Baka pwede kitang kunin bilang yaya nila. Napatahimik si Carol. Hindi niya alam kung matatawa siya o matutulala. Yaya? Hindi yaya lang. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan nilang tao. Hindi ko kayang bumalik sa trabaho, kundi ko alam kung sinong kasama nila. Vincent, hindi kasi ako sanay sa ganitong bahay. Mas komportable ako sa palengke, sa amoy ng isda at bagoong ganun. Ngumiti si Vincent. Maliit at halos hindi halata. Pero unang beses na nakita ni Carol. Pwede mo naman dalhin yun dito. Biro ng lalaki. Pero seryoso, Carol. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pero gusto ko lang talagang alokin ka ng trabaho. At pagbibigay respeto na rin sa ginawa mo. Ilang araw ang lumipas at pumayag si Carol. Dala-dala ang lumang backpack, isang lutuan at ang paborito niyang tabo. Nagbago ang buhay ng lahat. Si Vincent, unti-unting natutong ngumiti kahit bahagya lang. Si Popoy at Pasha, mas naging masayahin. Palaging masigla sa pagpasok sa bagong eskwelahan. At si Carol, tila lumipat lang ng pwesto mula palengke papuntang mansyon pero dala pa rin ang magandang puso. Mas mapagmasid na siya ngayon. Mas maayos ang kilos. Unti-unting nag-iiba ang dynamics nila. Hindi lang basta yaya si Carol. Siya ang naging puso ng tahanan. Si Vincent, bagamat malamig at seryoso pa rin, natutong tumingin kay Carol ng may paggalang. At isang gabi, habang pinagmamasdan niya itong nakatulog sa sofa, matapos kwentuhan ng kambal, napangiti siya. Hindi dahil sa biro, hindi dahil sa aliw, kundi dahil unti-unti na rin naaapektuhan ng yelo sa puso niya. 2 buwan na mula na magsimula si Carol bilang yaya ni Popoy at Basha. Sa paningin ng kapitbahay, tila jackpot si Carol. Mula sa tindahan sa palengke, ngayon kasama sa isang bahay na may 3 maid, sariling kwarto, libreng kape mula sa espresso machine na hindi niya ma-spell. Pero sa kabila ng yaman at magandang vibes ng bagong tirahan, hindi rin naging madali ang lahat. Lalo na, at kakaibang nararamdaman ni Carol kapag nandyan si Vincent at alam niyang delikado ang bagay na yon. Carol, ilang beses ko nang sinabi. Huwag mong pakakainin ng processed food sina Popoy at Basha. Pagsingit ni Vincent mula dining area, suot ang kanyang business suit at hawak ang tablet. Pero hindi lumipas ang araw na hindi nito na-check ang pagkain ng mga anak. Hindi naman to processed Ginisa ko yan sa tunay na mantika, hindi magic oil. Hotdog is still a hotdog. E di sana sinabi mong bawal ang hotdog. Gatas na ang sinabi mo limitahan. Ewan ko sa'yo. Umiwas siya ng tingin at bumalik sa kusina. Napanganga ang kasambahay sa gilid. Tahimik ang mga bata habang inunguya ang hotdog. Si Vincent tumayo na lang at dumiretso sa pinto. Bago pa ito umalis, may sinabi pa. I leave my children in your hands, Carol, not your emotions. Hindi siya sinagot ni Carol. Pero sa loob-loob niya nanggagalaiti siya. Kinagabihan, hindi pa rin siya mapakali.
Nasa kwarto siya, nakaupo sa kama, hawak ang cellphone at sinusubukang i-text ang best friend niyang si Jelly. Bes, alam mo sarap sa paki ni Vincent. Nainis ako doon kahit boss ko yon. Pero hindi niya maisend. Ewan, baka ayaw niya maging marupok. O baka ayaw niya lang umamin na affected siya. Maya-maya may kumatok sa pinto. Carol, Boses yun ni Vincent. Malamig pero may halong pag-aalangan. Dahan-dahan siyang nagbukas ng pinto. Bakit? can we talk? Sa garden sila naupo. Tahimik. Si Vincent nakasuot lang ng simpleng gray shirt at pajama pants. Malayo sa corporate look nito tuwing araw. Pasensya na kanina. Medyo masungit lang talaga ako pag umaga. Pansin ko nga. Pero sige. Okay na yung hotdog issue. Ngumiti si Vincent. Konti lang. Pero sapat para mapansin ni Carol ang pagkislot ng gilid ng labi nito. Carol, you're doing a great job. Nabigla si Carol. Hindi niya alam kung anong mas nakakakuryente. Yung papuri o yung pagkapait ng coffee breath nito kahit gabi na. Okay. Salamat. Gusto ko din sabihin na sorry kung minsan ang hirap ko kausap. Hindi lang ako sanay. Ilang buwan kong pinilit kalimutan yung sakit. Sakit ng pagkawala ng kambal? Tumango si Vincent. Tapos bigla silang bumalik na may kasamang babae sa buhay nila. Kung iniisip mong inaagaw ko sila sa'yo, hindi po. Kung papalayasin mo ako, maintindihan ko naman. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin hindi kita inaasahan. Pero ngayon hindi ko alam kung paano magpatuloy nang wala ka. Kinabukasan, tahimik ang umaga sa loob ng bahay. Ang tunog ng kutsilyong tumatama sa chopping board at ang kaluskos ng papel ng sandwich wrapper ang maririnig. Si Carol, abala sa pag-aayos ng baon ni na Popoy at Basha sa mesa. Maingat yung tiniklop ang aluminum foil sa hotdog sandwich. Sinundan ng 2 Tetra Pak ng juice. Sa kabilang dulo ng dining table, tahimik lang si Vincent. May kape sa kamay pero halos hindi iniinom. Tila mas interesado pa siyang panoorin si Carol. Napansin ni Carol ang ginagawa nito at para sa kanya hindi na ito bago. Nitong mga nakaraang araw parang lagi siyang may mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. At hindi na siya nakatiis. Hoy Vincent, may muta ba ako? Kumunot ang noon ng lalaki. Ha? Tinititigan mo ko eh. Baka may muta o kulangot ako hindi ko alam. Napahagat labi si Vincent at tumawa. Pilit itong tinatago pero sa huli napangiti na rin siya. Wala naman. Ina-appreciate ko lang yung effort mo sa mga bata. Yun lang naman. Yun na yun. Pero sa tono ng boses, sa lalim ng tingin niya sa akin parang may kulang. Saad ni Carol sa isip niya. Okay. So wala pa rin akong bonus? Pabirong sagot ni Carol habang sinusuksok ang juice sa lunchbox. Baka kailangan ko munang mag-raise ng budget para sa hotdog allowance mo para sa mga bata. Napatawa si Carol. Yung tawa na may halong kagatlabi. Ganon din si Vincent na natigil na sa pag-inom ng kape para lang makisabay. Ilang sandali ng katahimikan, pero hindi na kagaya ng kanina. Parang may mainit na hangin na sumingit sa lamig ng umagang yon. Matapos mailigpit ang baon, inabot ni Carol ang lunchbox kina Popoy at Basha na naghihintay sa gilid ng mesa. Behave kayo ah. Huwag niyong pasigawin yung teacher niyo. Opo, sabi ng kambal. Papalabas na sila ng bahay. Nang marinig ni Carol ang boses ni Vincent mula sa likod. Carol, salamat sa lahat ah. Trabaho lang po to. Pagkatapos niyang umalis, naiwan si Carol sa dining area. Umupo siya sa upuan sa tapat ni Vincent at kinuha ang isang piraso ng tinapay at ngumiti. Gusto mo rin ng hotdog sandwich? Depende. May bonus din ba ako? Wala pa. Tinitipid pa kita, di ba? Tumango si Vincent at sa unang pagkakataon matagal silang nagkatitigan. Hindi yung awkward o alanganing ngiti at titig, kundi yung punong-puno ng hindi sinasabing mga bagay. Hindi pa nila ito pinangalanan, pero pareho nilang alam. May bago nang nagsisimula. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan.
Tahimik ang buong bahay. Naririnig ang patak ng ulan sa bubong at paminsan-minsan ang mahihinang kulog. Si Carol nakatayo sa hallway. Hawak ang basang bimpo. Hindi mapakali. Paikot-ikot lang siya sa ikalawang palapag. Napatigil siya nang mapansin yung bukas ng ilaw sa study room ni Vincent. Lumapit siya at maingat na sumilip. Nakita niya si Vincent na nakaupo sa sahig. Nakasandal sa bookshelf. Hawak ang isang lumang litrato na parang ayaw nitong pakawalan. Vincent? Hindi lumingon agad ang lalaki. Pero nagsalita ito gamit ang paos na boses. Larawan ito. Nila Popoy at Basha. Baby pa sila dito. Lumapit si Carol at lumuhod sa tabi niya. Cute nila dyan. Chubby chick si Basha. Hindi ko kayang ibalik yung panahong wala ako. Yung mga unang hakbang, unang salita, yung pagtulog nila sa dibdib ng nanay nila. Natahimik siya. Mas mahigpit ang hawak niya sa litrato. Pagkatapos tumingin siya kay Carol, diretso ang mga mata. Hindi ko kaya mawala sila ulit. Wala namang aalis, Vincent. Kundi mo itutulak palayo yung mga tao nagmamahal sa kanila at sa'yo na rin. Akala ko nun, sapat na nagpapadala ako ng pera. Na okay lang kahit wala ako basta meron sila. Hay nako, hindi mo naman sila gustong iwan, di ba? Alam ko yon. Pero ngayon may pagkakataon ka na, huwag mo nang sayangin. Natatakot ako, Carol. Natatakot ka san? Na baka pag naging ama ako ulit masaktan lang sila. Na baka kulang pa rin ako. Na baka umasa lang ako sa ideyang pwede pa ako maging parte ng buhay nila. Pwedeng-pwede naman eh. Pero kailangan mo magsimula. Hindi sila lalapit kung lagi kang may pader na nakaharang sa'yo. Carol, ba't mo ginagawa to? Ang alin? Ito, lahat ng ito. Ba't mo ako tinutulungan? Kasi gusto kong makatulong. Gusto kong makita yung mga bata na masaya. Gusto kong makita ka na hindi mo nilalamon ang sarili mo ng guilt at galit. Wala kang obligasyon sa akin. Alam ko yon. Pero hindi ba minsan? May mga tao talagang dumarating sa buhay natin para tumulong kahit wala tayong hinihinging kapalit? At hindi ko in-expect na ikaw yon. Hindi ko rin naman in-expect na ikaw yung tatay nila. Akala ko, suplado ka lang talaga. At hindi mo napapansin. Pero okay lang, nasanay na ako. Carol, Hmm? salamat sa pakikinig, sa pananatili, sa pagiging ikaw. Nag-init ang pisngi ni Carol. Agad siyang tumayo at kunwaring chill lang. Ay nako, baka lumalim pa tong usapan na to. Kailangan ko na umalis. Takot ka sa malalim na usapan? Hindi, takot lang ako sa... Baka hindi ko na mapigilang bumalik dito bukas ng gabi ulit. Nagkatinginan sila. Ngayon tila ba may kilig sa pagitan ng tensyon. Mainit sa lamig ng gabing binabaha ng ulan. Good night, Vincent. Good night, Carol. Naglakad na siya palayo. Pero habang bumababa siya ng hagdan, napahawak siya sa kanyang dibdib. Kung saan naroon ang puso ngayon lang ulit kumabog ng ganito. Sa study room, nanatili si Vincent sa kanyang pwesto, hawak ang lumang larawan. Umaga, maambon pa rin sa labas. Ang lamig ng hangin ay parang paalala ng gabing may iniwang init. Sa kusina, abala si Carol. Tila sanay na sa takbo ng umaga. Nagpiprito ng itlog, nagtitimpla ng gatas at may tinapay na nakasalang sa toaster. Tahimik pa ang paligid nang biglang bumaba si Vincent. Good morning. Hindi agad lumingon si Carol, pero ramdam niya agad ang presensya nito. Good morning. Tugon niya na kunwari busy pa rin sa itlog. Umupo si Vincent sa lamesa. Pinagmamasdan siya. Ang bango na itlog ah. Yung itlog lang? At yung nagluluto. Hala ka Vincent ang aga-aga, sige. Ewan ko ba parang ang gaan ng gising ko ngayon? Baka dahil sa masarap na pagtulog mo kagabi. Oo. Pero baka dahil din sa nakausap ko kagabi. Na tinanggap ako kahit puro sablay ako. Tumahimik si Carol, pero may ngiti sa labi niya. Hindi man siya tumingin pabalik, alam niyang ramdam na ramdam ni Vincent ang sagot niya. Maya-maya bumaba na rin ang mga bata.
Ate Carol, gatas po. Ang aga niyo ah. Wow, Daddy, ikaw din ang aga. Usually tulog ka pa ng ganitong oras. Change is good ba siya? Sagot ni Vincent habang inaabot ang tinapay para kay Popoy. Change is good nga ba? Or is there someone inspiring you to wake up early, Daddy? Nabilaukan si Vincent sa kape. Hoy, Basha ha? Sagot naman ni Carol. Umirap si Basha sabay kurot sa pisngi ni Popoy. Kita mo, kuya, may something talaga eh. Wala ah, nagluto lang ako ng itlog, yun lang yun. Exciting! Basha naman. Pero hindi na maitatanggi na may halong kilig sa gitna ng kakulitan. Teka nga, mag-aayos na ako ng baon niyo. Habang naglalagay siya ng sandwich sa lunchbox, sumilip si Vincent. Pwede bang dagdagan ng konting sweet to? Excuse me? Yung sandwich, baka pwedeng lagyan ng halik. Vincent naman eh. Joke lang. Pero seryoso ako sa pa-thank you ko ah. Maya-maya sumigaw si Basha. Si Ate Carol at Daddy naglalandian. Napahagalpak si Popoy ng tawa. Napapikit lang si Carol sabay buntong hininga. Nang matapos ang almusal, isa-isang nag-ayos ng gamit ng mga bata. Si Carol naman nagligpit ng pinggan habang si Vincent na natiling nakaupo. Carol, salamat ulit. Bakit pa ang drama mo ngayon? Siguro kasi gusto ko ng ganitong umaga. Gusto ko ng ganito eksena. Yung tahimik, hindi magulo. Yung kasama ka namin. Masaya ako, masaya ang mga anak ko sa'yo. Maambon pa rin ang sumakay silang apat sa kotse. Si Popoy at Basha sa likod. May bitbit na backpacks at baon. Si Carol sa passenger seat, habang si Vincent naman ang nagmamaneho. Seatbelt. Paalala ni Vincent kay Carol. Bago siya lumingon, mabilis pero banayad ang tingin. Ayos na! Nang umandar ang sasakyan, si Popoy ay abala sa paglalaro ng maliit na laruan, habang si Basha nakatingin sa labas. Daddy, nagbago ka na talaga no? Oo naman, di ba obvious? Obvious na may effort ka, lalo na sa paghatid sundo. Basha, hindi mo naman kailangan i-broadcast yan. Facts lang po. Buti pa yung bata, honest. Wow ah, parang ako pa may kasalanan. Umirap si Carol pero hindi niya maitago ang ngiti. Ilang segundong katahimikan ulit. Tanging tunog ng ambon at makina ang maririnig. Carol, okay lang ba kung minsan sumama ka pa rin sa paghatid kahit wala kang gawin sa bahay? Bakit naman? Mas masaya lang kami pagkasama ka. Sa likod narinig nila si Basha. Sabi ko na nga ba magpaparamdam si Daddy? Basha! Okay, sorry na. Ang bagal talaga ng mga oldies, no? Ako gusto ko si Ate Carol kasi masarap magluto. Thank you, Popoy. Napatingin si Vincent sa salamin. Ako wala. Walang thank you. May points ka naman, Daddy, pero hindi ka pa approved. Pagdating sa tapat ng eskwelahan, bumaba na si Popoy at Basha at nagpaalam. May pa-flying kiss pa si Basha kay Carol at isang tingin kay Vincent na parang nagsasabing, ikaw na ang bahala sa kanya. Tahimik si Vincent habang iniikot ang kotse pabalik. Si Carol naman, nakatingin sa bintana, pinipigilan ng sariling makaramdam ng kahit anong pwedeng maging dahilan para masaktan siya ulit. Hanggang sa basagi ni Vincent ang katahimikan. Carol, alam mo ba natutuwa ako? Sa ano? Sa atin. Sa ganito. Sa simpleng mga bagay na sabay nating ginagawa. Paghahatid sa mga bata, pag-aalmusal, pagtatawanan. Hindi agad nakasagot si Carol. Ang totoo niyan, wala akong intensyong guluhin ang mundo mo. Pero hindi ko rin mapigilang gustuhin to. Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang na ipaalam sa'yo na yung tahimik kong pagtingin sa'yo tuwing umaga, hindi yan aksidente. Alam ko, ramdam ko naman. Carol, pwede bang wag mo ko itulak palayo? Hindi kita tinutulak. Basta siguraduhin mong hindi ka rin basta-basta lalayo. Umulan ulit kinagabihan, hindi na kasing lakas ng una. Pero sapat para ang bawat patakay magsilbing background music sa isang tahimik na eksenang puno ng damdamin. Si Carol nasa balcony,
Hawak ang mug ng mainit na tsokolate. Suot ang hoodie ni Vincent na hindi niya sadyang nasuot muli. At ngayon napansin niya, ayaw niya na ring hubarin. Kala ko galit ka. Hindi ako galit, naguguluhan lang. Naguguluhan saan? Sa'yo. Sa akin. Sa atin. Kung meron talaga nun. Hindi ako sanay na may sumusubok makasama ako ng totoo. Ako rin. Hindi rin sanay na may nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Pero gusto ko matutunan kung papayagan mo ako. Kailangan ba talagang magligawan muna bago mahalin ng isang tao, ganun? Kailangan ba talagang hintayin pa yung label? Kung yung puso mo sumisigaw na ng pangalan ng taong gusto mo? Kapal na mukha mo, no? Pero totoo naman, Carol. Hindi ako marunong manligaw sa tradisyonal na paraan. Hindi ako sanay sa bulaklak, tsokolate at pa-cute. Pero kung pagsisisi, effort, pagmamahal ng sukatan, baka doon ako bawi. Ano ibig mong sabihin? Hindi mo kailangan magsaya ng oras sa panliligaw. Kung ang puso mo, nauna nang sumuko. Kung mahal ka na. Huminga ng malalim si Carol. Vincent, ako din naman eh. May nararamdaman sa'yo. Sa tingin ko gusto kita, mahal kita. Natigilan ng lalaki. Literal na nanigas. Parang hindi makahinga sa narinig. Ulitin ko pa ba? Di na kailangan. Kasi kung sasagot ako baka hindi ko na mapigilan. Di wag mo nang pigilan. At doon sa lalim ng ambon, at katahimikan ng gabi, naglapat ang kanilang labi. Wala nang patumpik-tumpik. Walang halik na pilit. Walang tanong kung totoo. Kasi kahit hindi sila dumaan sa panliligaw, dumaan naman sila sa mga sakripisyo. Sa sakit, sa galit at sa pangarap. Pagkahiwalay ng kanilang labi, napahagikik si Carol. Bakit? Wala. Iniisip ko lang, di na kita kailangan sagutin kasi sinagot na kita. So officially tayo na? Oo. Pero wag ka na magtanong kung kailan kita sinagot ah. Bakit naman? Kasi hindi ko rin alam. Baka nung una mo akong tinimplahan ng kape. Baka nung tinuruan mong tumawa yung anak mong lalaki na si Popoy. O baka nung nakita kong kaya mong tanggapin ang mga anak mo pati ako. Kahit di na kami kasya sa dati mong mundo. Carol, thank you. Sa pagkakataon, sa tiwala at sa pag-ibig. Sa gabing yon, wala silang ginawang grand gesture. Walang fireworks, walang orkestra, pero sapat ang katahimikan at ambon para gawing sagrado ang sandaling yon. Isang pagmamahala na hindi dumaan sa karaniwan pero buo. Walang sablay, walang kulang. Minsan, may mga relasyon talagang hindi na kailangang dumaan sa ligawan pa. Kasi ang puso, nauuna nang magdesisyon bago ang lahat. Ilang araw ang lumipas at may pangyayaring hindi inaasahang naganap. Basang-basa ang semento sa labas ng bahay. Tahimik ang gabi pero hindi ang puso ni Vincent. Nakatayo siya sa may porch. Malamig ang tingin at hawak-hawak ang dugo ang kamao. Sa paanan niya, nakalugmok ang lalaking ilang minuto ang nakalipas, nagtangkang dukutin ang kambal. Tumayo ka ba ulit? Bubugbugin pa kita! Nagmura naman ito, pero isang matulis na sipa sa sikmura ang bumulaga sa lalaki. Kala niyo ba? Magiging maayos ang plano niyo? Hayop kayo! Pagbabayarin niyo ang ginawa niyo sa mga anak ko. Kunin ang mga yan! Utos ni Vincent sa mga bodyguard niya. Wala nang sinayang na salita si Vincent. Diretso siyang pumasok sa bahay. Tinanggal ang jacket na may bahid ng putik at dugo at diretsong dumiretso sa banyo. Sa loob ng CR, binuksan niya ang gripo at sinapo ng malamig na tubig ang muka. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa takot kundi sa galit. Sa ilang segundo, napatitig siya sa salamin. Lumabas siya matapos ang ilang sandali. Malinis na ang muka, bagong suot na shirt, pero seryoso pa rin ang ekspresyon. Sa sala, sinalubong siya ni Carol. Yakap ang dalawang bata. Takot na takot pa rin ang kambal. Si Popoy, mahigpit ang hawak sa braso ni Carol. Si Basha naman tahimik lang at nangingilid ang luha. Okay na sila? Medyo kalmado na pero ikaw ayos ka lang ba? Hindi na kayo.
Sasaktan ulit ng mga yon. Pinapangako ko. Papa, natatakot ako. Yumakap si Vincent sa dalawa ng mahigpit. Pero bago pa sila tuluyang makapagpahinga, isang malakas na kalabog sa bintana ang gumulat sa kanilang lahat. Carol, ikaw muna bahala sa kanila. Huwag kang lalabas. May backup ako. Vincent, sandali. Hindi mo naman alam kung may dala silang baril eh. Mas hindi ko alam kung anong gagawin niya. Sa mga anak natin, kung makapasok siya ulit. Tumayo si Carol at inabot kay Vincent ang phone. Sige, tatawag ako ng pulis pero pag may nangyari sa'yo. Walang mangyayari. Hindi ko kayo iiwan. Bumalik ang kalabog at sa pagkakataong ito sa likod ng bahay naman. Mabilis na kumilos si Vincent. Sumenya siya kay Carol na isara lahat. Ng ilaw, pati ang mga pinto. Nilock nito ang front door. Pinatay ang ilaw sa kusina. Nagkubli si Carol at ang kambal sa ilalim ng dining table. Nakatakip ang kumot at hawak-hawak ang taser na dati ginagamit niya lang sa self-defense training. Sa likod ng bahay tahimik na sumilip si Vincent. Nakita niya ang silhouette na gumagalaw sa dilim. Tumalon nito sa bakod. Sinubukang i-open ang backdoor gamit ang patpat. Hindi na naghintay si Vincent. Binuksan niya ang pinto bago pa man makapasok ang lalaki. At buong pwersa siyang sumugod. Hinataw ng bat ang braso nito. Napasigaw ang lalaki. Isang suntok sa panga ang sumunod. Tumilapon nito sa damuhan. Nang bumangon nito, may hawak na itong kutsilyo. Lalapit ka pa. Tatagain kita. Dami niyong backup ha, mga hayop. Pinahuli ko na nga mga kasamahan mo eh. Subukan mo. Tumakbo ang lalaki. Tumama sa balikat ni Vincent ang kutsilyo na bahagyang tumalsik pa. Pero bago pa makarecover, hinampas siya ulit ni Vincent at this time sa bintina. Dahilan para ito'y mawala ng balanse. Kala mo ba, papayag ako mahawakan mo sila ulit? Pero bago niya maituloy ang sunod na hataw, isang malakas na tunog ang narinig sa likuran. Nandito ka na namang hayop ka? Sigaw ni Carol habang tinatamaan ng taser ang lalaki. Nangisay ito at bumulagta. Sinabi ko huwag ka lalabas. Paano ko nasaktan ka? Hindi mo na ako kayang pigilan ngayon, Vincent. Tinawagan ko na yung iba pang pulis, paparating na sila. Lumapit naman ang kambal. Lumuhod si Vincent. Tapos na. Safe na kayo. Hindi niya na kayo mahahawakan. Dumating ang mga pulis kalaunan. Doon nalaman ni Vincent na mga sindikato ang mga ito na talagang nangunguha ng mga bata at posibleng minaman-manan ng bahay ni Vincent at ang mga bata lalo na at alam ng mga sindikato ang background ng lalaki. Na mayaman ito. Tahimik ang bahay, tahimik din ang paligid, pero ang katahimikan ay ibang-iba sa takot na kanina lang ay bumalot sa kanila. Ngayon, ito'y parang himig ng kapayapaan. Ang ulan ay tila nakatulog na rin. May bahagyang malamig na simoy na pumapasok sa bukas na bintana, pero hindi na ito nakakakilabot. Para na lang itong paalala na buhay pa sila. Magkakasama pa sila. Dahan-dahang pinunasan ni Carol ang tuyong bimpo ang buhok ni Popoy habang nakaupo ito sa sofa. Habang si Basha naman, nakahilig sa balikat ni Vincent na humihikab-ikab. Mahigpit ang pagkakayakap ng bata sa braso ng ama na parang takot mawalay kahit ilang pulgada lang. Gusto mo bang painumin ko sila ng gatas? Mahinahong tanong ni Carol. Tumango si Vincent, tumayo at nagtungo sa kusina. Nang makabalik siya, iniabot niya ang baso kay Popoy. Dahan-dahan lang sa pag-inom anak, para makatulog ka na mahimbing. Papa, di mo na kami iwan ulit, diba? Hindi na. Kahit kailan. I'm staying for good. Matapos ang ilang minutong katahimikan, unti-unti nang nakatulog ang kambal. Maingat silang binuhat ni Carol at Vincent papuntang kwarto. Tila mga magulang na matagal nang sanay sa ganong kilos. Pero sa totoo lang, ito ang unang beses nilang ginawa yun na magkasama. Paglabas nila ng kwarto ng kambal, pareho silang napabuntong hininga. Hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Ako rin. Kala ko isang arrangement lang to para sa mga bata. Pero nagbago yun, Vincent. Nung gabi na sinagot kita, alam kong hindi na lang basta-basta to. Tumango si Vincent at tumingin siya sa mga kamao niyang may bahagyang galos. Alam mo bang kanina, habang sinusuntok ko yung hayop na yun, hindi lang galit para sa mga bata ang naramdaman ko. Anong naramdaman mo? Takot.
Takot na baka mawala ka rin. Napatigil si Carol. Hindi niya inaasahan yun. Mula sa isang lalaking minsan ay halos walang emosyon, ngayon naglalahad ito ng damdaming tapat at walang filter. Baka akala mo malakas ako, Carol. Pero nung nakita ko yung patalim, nung naramdaman ko hindi ko kontrolado ang lahat, ang tanging nasa isip ko lang, anong gagawin ko kung may mangyari sa'yo? Kung mawala ka. Kaya pagbalik ko mula banyo, ready na akong pumatay kung kinakailangan. Wala kang kailangang patunayan. Hindi mo kailangan maging perpekto. Nandito ako. Nandito tayo. Tila ba may bumara sa lalamunan ni Vincent at wala siyang masabi. Tanging ang mga mata niya lang ang nagsimulang magpakita ng bahagyang pagkinang. Luha na hindi niya sigurado kung anong mararamdaman. Vincent, pamilya na tayo. Hindi mo na kailangan lumaban mag-isa. Doon nagtagpo ang kanilang mga mata hanggang sa dahan-dahang naglapat ang kanilang labi. Madaling araw pero gising pa rin si Carol. Nasa sofa, nakabalot sa kumot. Narinig niya ang mga yabag. Lumabas si Vincent mula sa silid. Suot ang gray na t-shirt at pajama pants. Hindi pa rin nakakatulog ang lalaki. May dala itong mainit na kape at kita sa mukha nito ang pagod. Pero may kung anong bigat pa rin sa mga mata niya, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa damdaming matagal nang kinikimkim. Oh, hindi ka pa rin makatulog? Ikaw din naman. Mas tahimik pag ganitong oras, mas malakas ang isipan ng tao. Carol, may mga bagay akong gusto mong malaman. Tungkol sa ina ng kambal. Tahimik at umayos ng upo si Carol. Alam niyang hindi ito basta-basta. Wala siya sa abroad. Hindi siya patay, buhay siya. Pero pinili niya mawala. Pagkatapos ipanganak ni Popoy at Basha, akala ko okay kami. Pero unti-unti napansin ko nawawala siya. Hindi lang pisikal kundi emosyonal. Lagi siyang pagod, laging tahimik. Ayoko naman siya husgahan. Akala ko postpartum, pero hindi pala. Unti-unti umamin siya. Sa bandang huli, sinabi niya na hindi para sa kanya ang pagiging ina. Iniwan niya yun sa isang sulat. Kinausap ko ang abogado. Tinanggap niya ang legal na kasunduan. Nakasaad doon na hindi siya pwedeng lumapit sa mga bata at wala siyang karapatan bilang ina. At ako ang sole guardian. Pumayag siya? Pumirma siya agad, wala man lang tanong. Parang handa siya pakawalan yung kambal. Na parang walang nangyari. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Dahil ayoko isipin mong ginagamit ko ang pagiging ama para sa simpatya. Ayokong kaawaan ako. Gusto ko nakikita mo ako hindi bilang iniwan, kundi bilang isang taong piniling lumaban para sa mga anak niya. Tahimik si Carol. Ngunit ang katahimikan ay hindi pagtanggi. Isa yung pagtanggap. Isa yung unti-unting pagtunaw ng kung anong pader sa pagitan nila. Kaya siguro ganun ka-protective sa kanila. Hindi dahil isa kang ama, kundi dahil ikaw lang ang meron sila. At sa totoo lang, simula nang pumasok ka sa bahay na to, hindi ko alam kung ba't pero unti-unting gumaan ang lahat. Hindi dahil sinasalo niya ang responsibilidad, pero alam ni Carol na hindi niya na talaga hahayaang mag-isa si Vincent. At nagsalo sila sa isang mahigpit na yakap. Yakap ng isang babaeng handang mahalin, hindi lamang ang lalaking ito, kundi pati ang mga sugat na dala-dala nito. I love you, Vincent. Hindi ka na mag-iisa. Kasama mo na ako. At sa gabing yon, kahit walang halik at walang harapang pangako, alam nilang dalawa. Samantala, tuluyan ding na-raid ang kuta ng mga sindikato. Ginamit ni Vincent ang kanyang kayamanan at koneksyon para makulong ang mga hudas na yon, at napabalita din ni Vincent dahil sa kanyang ginawa at maraming magulang ang nagpapasalamat sa kanya. Lumipas sa mga taon, masaya ang naging relasyon ni na Vincent at Carol. Parehas nilang inalagaan ang kambal. Mainit ang araw sa probinsya pero malamig ang simoy ng hangin sa ilalim ng punong akasya sa likod ng mansyon ni Vincent. Doon ginanap ang kasal, isang payak ngunit puno ng puso. Si Carol, nakasuot ng puting gown na simple pero elegante.
Tila hindi makapaniwalang siya yon sa salamin. Nakatali ang buhok, may pulang lipstick, pero hindi yon ang nagpatingkad sa kanya. Ang ngiti niya, ang liwanag sa kanyang mga mata, yun ang tunay na palamuti. Napatingin siya sa kambal nang pumasok ang mga ito. Nakabarungan dalawa, parehong may suot na maliit na corsage na gawa sa gumamela. Samantala si Vincent naman naka-dark gray suit. Mukhang statwa ang isang lalaking sanay sa lungkot pero ngayon, tila may bahid ng liwanag sa paligid. Nakatayo siya sa gitna ng aisle, hindi makakilos na makita ang paparating. Si Carol. Ang babaeng sumalubong sa unos niya hindi para iligtas siya, kundi para samahan siya sa gitna ng bagyo. At ngayon, siya naman ang lalaking may pinakamalaking kayamanan. Hindi lang dahil sa ari-ari ang meron siya, kundi meron siyang si Carol. Vincent, ang babae sa harap mo hindi prinsesa kundi isang reyna. Dahil pinatibay niya ang puso mo. Handa ka ba maging tahanan ng puso niyang pagod? Ngunit matatag? Tumango si Vincent at ganun din ang tanong ng pari kay Carol. Ngumiti si Carol halos mangiyak-ngiyak. At ngayon, diniklara ko na kayo mag-asawa. Vincent, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Napatingin si Vincent kay Carol. Pwede? Tumango ito sabay pikit. Palakpakan, hiyawan. Umiiyak si Basha at tumatawa si Popoy. Nagsisigawan ng mga bisita sa saya. Sa reception, habang masaya nagkakainan ng lahat, lumapit si Carol kay Vincent na nooy tahimik na pinagmamasa ng kambal habang naglalaro. Hindi ka kumain. Pinagmamasdan ko lang kayo. Bakit? Para hindi ko makalimutan to na sa wakas buo tayo. Napapikit si Carol at pinipigilan ng luha. Ramdam niya ang emosyon. Kinagabihan, sa silid na ngayon ay kanilang dalawa na. Tahimik na naupo si Carol sa gilid ng kama habang si Vincent ay nagbibihis. Lumapit si Vincent, humawak sa balikat niya at marahang pinaupo at paharap sa kanya. Masayang masaya ako, Carol. Noong araw na pinuntahan mo ang bahay ko para sabihin sa akin, buhay ang mga anak ko. Masaya ako. Alam ko magiging parte ka ng buhay namin. Hindi ko inasahan na magiging parte ako ng mundo mo, Vincent. Pero masaya ako. Masaya akong naaalagaan ko yung mga anak mo. Anak natin. Ikaw ang mommy nila. Humigpit ang yakap niya kay Vincent. Carol, thank you for picking up the pieces. And thank you for loving them. Equally. Kahit na may mga wasak na parte. Ilang taon nang makalipas, masayang-masaya ang lahat sa graduation day ng kambal. Tapon si Basha. Si Popoy naman, nakakuha ng most respectful. Tahimik ang gabi, sa wakas tulog na ang kambal. Wala nang nagtatalo kung sinong unang kakain ng marshmallow. O sino mang mauunang manood sa tablet. Meron na silang anak na si Baby Matthew, na siyang pinakabagong miyembro ng pamilya. Sa sala nakaupo si Carol sa sofa. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig, habang nakapulupot ang manipis na roba. Pagod ang katawan, pero ang puso niya masaya. Maya-maya, lumabas si Vincent mula sa kwarto ni Matthew. Mission accomplished. Wow, natulog agad? Oo eh. Pero pinaiyak muna ako ng 5 minutes. Matigas ang ulo ng batang yun. Mana sa nanay. Excuse me ha, baka manas sa'yo. At nagkatawanan pa silang dalawa at nag-asaran. Naglakad si Carol patayo, kinuha ang photo album mula sa drawer at binalik sa sofa. Isa-isa niyang binuklat ang mga larawan. Ang dami na nating pinagdaanan, no? Pero mas marami pa tayong pupuntahan. Mahal kita. Ngumiti si Vincent sa sinabi ni Carol. Mahal na mahal din kita. Later that night, dumungaw si Carol sa nursery. Lumapit si Vincent mula sa likod at niyakap siya. Anong iniisip mo? Na minsan pala kahit ilang beses kang iwan, saktan o masaktan pa ng paulit-ulit. Darating yung taong hindi lalayo sa'yo. Alam mo, Carol, kahit pa tumanda tayo, kahit magkulubot na ang balat natin, kahit wala na tayo negosyo, o hindi na tayo magkasya sa sofa,
ikaw pa rin ang gusto kong kasama. Kinabukasan gising na ang kambal. Tulog pa si Matthew. Sa kusina abala si Carol sa paghahanda ng almusal. Nag-aasara ng kambal kaya nagkatinginan sina Carol at Vincent. Parehong tumatawa. Isang pamilya. Magulo, maingay, kulang sa tulog pero buo. Niyakap ni Carol ang kambal. Niyakap din siya pabalik ng mga ito at sumali rin si Vincent. Buong pamilya. Magkakayakap sa gitna ng umagang ordinaryo. Pero punong-puno ng pagmamahal. At sa isang iglap, ang dating tindera, ang lalaking sugatan, at ang kambal na minsang nawawala, ngayon, nasa iisa ng kwento. Wala nang kulang, wala nang hinahanap, isang pamilya, isang tahanan, na sama-samang nagmamahalan. At ito na, ang kanilang happily ever after. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, sana po suportahan niyo ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, and comment po sa ibaba. Maraming salamat. Paalam!